So Happy New Year po, lalo na sa mga taga Maynila at sa mga Iskonians na nanonood. So ngayong 2026, yung aking grupo, yung Progreso para sa Bayan, ay mas magiging active sa Maynila. So tutulong po tayo sa mga proyekto ni Yorme Isko at syempre ipapaalam natin sa tao yung mga magagandang developments na nangyayari dito kay Yorme Isko sa Maynila. Ano ba yung plano niya for 2026? Okay, so nilatag niya yung pong mga pagawaing bayan na balak gawin at tapusin ni Yorme, even though meron pong mga financial obligations na malaki na iniwan nung nakarang admin. Explain natin yun mamaya. Pero ano-ano ba ito? Una, yung pong pagtapos sa Magsaysay High School. So sa mga sumusubaybay, alam natin si Yorme nakapag patayo yung Manila Science, yung Rosauro Almario, yung Albert Sampaloc, mga 10-story fully air-conditioned na paaralan. Napakalaki. Kaya po sa Maynila, hindi po uso yung classroom shortage. Kasi na-foresee yan ni Yorme Isko. Kung ngayon pa lang sila naghahabol bumuo ng classroom sa buong bansa, sa Maynila po, sobra-sobra yung pong mga classrooms dahil sa pinatayo ni Yorme. At yung pong magsaysay ngayon, yun na lang po ang kailangang matapos para makumpleto yung apat. Kasi po hindi natapos nung nakaraang admin kaya umabot pa ng 'di ba lumagpas pa 3 taon. So sayang yung pong oras na nagagamit na sana itong Magsaysay High School. Marami akong kaibigan diyan nag-graduate ng high school Tapos Binondominium 2. So alam niyo naman po yung sistema pagdating po sa Binondominium, okay? Para sa mga hindi nakakaalam, yung pong dating nakatira doon sa malapit sa Binondominium, 'di ba? Sila po ay inalis, doon sila nilagay doon sa Tower 1. So nung yung nabakante nilang mga lote, yun po gagawin yung Tower 2. So tapos yung mga susunod na bahay naman, tatanggalin doon, ililipat, so may lupa na naman, and so on and so forth. Hanggang yung buong stretch na yon, mawawala po lahat ng informal settlers at magiging high-rise na kumbaga may dignidad po yung pong kanilang pamumuhay. So yun, Binondominium 2, balak tapusin ni Yorme. Sana tulungan ng national government. DSUD, baka naman, di ba? Full support naman si Yorme sa inyo. Baka naman matulungan nyo kami sa mas maraming housing. Sunod dyan, we will distribute through lottery yung San Sebastian Residences, San Lazaro, and Pedro Hill. Tapos, so kasi nagka-problema, di ba, yung pamimigay nung nakaraang admin, pero aayusin ni Yorme yan. Yung huli po, yung PLM College of Medicine. Kasi 'di ba ang ganda nung pinagawang bagong ospital ni Yorme Isko na ospital ng Maynila, yung pong luma, yun po yung igagawing College of Medicine para magkaroon ng steady supply ng mga doktor yung pong mga ospital ng Maynila. Kasi po ang mangyayari dyan, libre yung pag-aaral, pagdodoktor ng mga Manileño doon sa College of Medicine. O syempre, pagkatapos nilang graduate, kailangan nilang magsilbi for a few years sa mga ospital ng Maynila o kung gusto nilang umalis pagkatapos pwede. Pero at least nakalibre po sila ng pagmemedisina, 'di ba? Graduate sila, doktor na sila. So magandang magandang buhay yung mabibigay nila sa kanilang pamilya. So 'yun po ang mga ilan lang sa mga pinaplano ni Yorme Isko na ilatag na mga proyekto para po sa susunod na taon. Of course, marami pa yan, mga beautification, peace and order, lahat po yan ay tututukan lahat ni Yorme Isko. Pag-usapan po natin yung usaping utang. Okay? Ito, kinlaro ni Yorme nung nakaraang bago magpasko sinabi niya kung ano na yung sitwasyon ng Maynila. Sinasabi kasi, sinisisi, yun daw problema sa finances ng Maynila ay doon sa mga inutang ni Yorme nung panahon niya nung unang term. Okay? Yan po ay malaking kasinungalingan. Kasi po ito, lumalabas, tingnan nyo yung nasa gilid ko, sa total na binayaran nung pong pagbalik ni Yorme sa pwesto, yung pong bank loan payments, okay? Ito yung binabayad sa DBP or sa Land Bank doon sa mga pinatayong mga residences, mga eskwelahan, yung mga sinabi ko kasi syempre bilyon-bilyon din ang halaga nun na nakatayo na ngayon. Inutang, nakatayo na ngayon yung mga building, 'di ba? Hindi napunta sa bulsa nung kanino man. So ang binayaran po ay 557 million, which is only 5% ng total na binayaran.
ang malaki po na obligasyon na hindi pa na kailangang bunuin ng siyudad ay yung pong mga water, telco, basura. Alam ko may utang pa diyan sa mga basura na 'yan, eh. Tapos yung kinulang na social amelioration, yung mga public ordinances na hindi, so 'yan po yung total, oh. Prior year obligations, kasama po diyan yung mga gamot, mga security guard, mga maintenance service, nasa 4.8 billion. Yung pong sa social amelioration, nasa 1.9. Yan yung mga binibigay kila lolo't lola na dahil nga po nagkaipit-ipit yung pondo, dahil nga kung saan-saan ginamit at hindi binayaran yung mga obligasyon, di ba, naipit din yung kala lolo at lola. Tapos, yung utilities with water, yan po, nasa 420 million. Ang total obligation daw po ay nasa halos 12 billion. So, yun po ang naging, kumbaga, pasakit sa Maynila this last 6 months dahil po talagang hindi nagbayad. Imagine niyo kasi kung gagawin yung analysis yung kay Yorme, yan ay parang yan. Kumuha ka ng house loan, di ba? Pag-ibig. Kumuha ka ng loan sa Pag-ibig para sa pabahay, di ba? Binabayaran mo siya buwan-buwan ng mas maliit na halaga pero kumbaga, nagagamit mo na yung bahay, nagagamit mo na yung building. Ganon din kay Yorme. Yung pong mga naiwang obligasyon, isipin nyo, yung bahay, 1 taon, hindi nagbayad ng kuryente, ng tubig, ng internet, kunyari meron kayo security guard, ng mga gamot, ng mga maintenance, kumbaga ang dami mong hindi binayaran na kailangang kumbaga bayaran ng admin ni Yorme, kung hindi mapuputulan yung Maynila. Nakakahiya naman. At di naman nahahayaan ni Yorme yun. So yun po yung nangyari pagdating po sa utang ng Maynila. Yung inutang ni Yorme nung panahon niya, kaya tuloy-tuloy po. Kasi lumaki naman yung kita ng Maynila dahil nga doon sa Mandanas ruling na nagbigay ng extra funds sa mga iba't ibang syudad sa bansa. At na-foresee na ni Yorme yun nung panahon na yun. At doon niya binangga yung pong inutang para sa pagpapatayo ng mga nakikita natin ngayon. Ospital ng Maynila, Bagong Manila Zoo, 4 na paaralan, 6 na residences. So yun doon po napunta lahat yun. At yung pong mga next na projects ni Yorme, syempre, kailangan isabay habang binabayaran yung mga obligasyon. Yun po yung challenge. Pero ganun pa man, ito, pakita ko lang din, isang sample, inaugurate ni Yorme Isko yung bagong emergency room ng Ospital ng Sampaloc. Kasi po, medyo mukhang kawawa na yung luma, so pinaganda na ngayon para at least kapag nag-emergency, naghihingalo ka doon, maayos-ayos naman, disente yung pong ospital na pupuntahan mo at maaalagaan ka ng mas mabuti, mayroong maayos na oxygen, merong mga ayos na mga ekwipo para po mas makaligtas ng buhay, lalo na pagdating po sa emergency. So ilan lang po yan sa mga gagawin ni Yorme Isko sa lungsod ng Maynila. Iikot tayo uli. So ako excited na ulit. So abangan nyo po, progreso para sa bayan. Iikot po sa Maynila. Tuloy-tuloy lang po. So Manila, God first. Hello 2026.